Marami pong salamat sa dakilang pag-ibig at pagmamahal mo at pagkakatubos mo sa amin sa diwa, Panginoon, o sa pagkaalipin sa kasalanan. At inilipat mo na kami, Panginoon. Yes, Lord God, sa iyong kaharian. Salamat, salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ilan mo ng mga paalala ang nais ko pong ibigay. So, tayo pong, marami na po sa atin dito ang nabibigyan na ng assignment na assign sa tithes and offering. And then, mga napag-uusapan na rin po namin ni Sister Suani in particular na atin pong i-revive yung mga ministry. Kaya kaiba na po ngayon dahil dati talagang face-to-face lahat. Ngayon ho ay pagbalik nila Sister Cathy, maaaring ayusin na po namin yung sa Zoom. I-revive po natin yung teaching, children ministry, evangelism, at iba pang mga aspeto ng pagtuturo. At kung ano po yung saan kayo nililid ng Panginoon doon sa mga ministry na yon, i-announce po naman natin yon. Maaaring mangyari po yan ay by next year na. So doon po kayo ibibigay namin yung link sa inyo at doon po kayo kung anong araw po yon, anong oras. Okay. Isa ring magandang paalala, nais ko pong paalalahanan yung ating pong mga kapatiran na noon po ganito kasi nangyayari during the COVID time. Sana may face-to-face. Mga kapatid, lalo na po yung mga nasa Metro Manila lang, napakaluwag po ng lugar natin na kailangan po natin puntahan kada araw ng linggo. Okay? Kung nasa Metro Manila lang naman po tayo, okay po yan. Meron tayong meron kayong mga laptop marahil sa television or sa cellphone, napapanood nyo yung ating live stream samantalang nagpipreach dito. Ito po yan, no? Pero mas maganda po kung tayo po ay magkakasama-sama dito po mismo. Di ba mga kapatid na nandito ngayon? Mas maganda makasama natin sila ng face-to-face. Kasi hindi rin nila kayo nakikita, hindi nyo rin sila nakikita. Okay, minsan natin doon, mababasa natin doon. Pag nanonood tayo, mababasa natin, oops, nanonood si ganito. So, mas maganda po yan, ano? Ito na, muli nang ibinigay sa atin ng Panginoon ang pagkakataon na tayo po ay magsama-sama ng harapan. So, ibigay po natin ang pagkakataon na yan. Kasi, pag dumating yung panahon na naman na hindi na tayo makapag face-to-face, baka pati back-to-back, wala na po tayong back-to-back. So, wag po nating, sabi nga po, wag nating, di ba, kaligtaan yung pagdalo sa mga gawaing nakatakda na katulad po nito. Okay, so, yun po, yung maaaring mamaya, meron pang ibang mga paalala. So, yun po muna yung mga paalala sa atin. At gayon din po, yung may mga prayer request din po tayo dito. Okay, doon po sa mga envelope natin, paalala ko lang, no? Meron pong 2 pirasong papel dyan. So yung una po, nakaano po doon yung para sa tithes and offering. Doon po sa tithes and offering, yung sinusulatan natin ng tithes and offering, meron po dyan tithes, meron pong offerings, meron pong Matthew 25:40, meron pong sa Hagay. Lahat po ng yan ay umaandar pa rin po yan. Kaya maaari po kayong maglagay sa alinman dyan, maliban po dun sa tithes and offering. Okay? So, ito po, tayo po ay marami mga kapatiran dito ng mga missionary. Ngayon nga, wala sila ngayon dito dahil nasa ibang bansa sila. Pero maganda po sa pagiging missionary ng mga missionary natin dito sa Home of the Lord Christian Assembly, hindi po yung nagpapapass the basket every time na sila po ilalabas. Ang mga missionary po dito ay talagang may mga trabaho. Naalala ko po nung araw, nung ako po bago pa lamang mananampalataya, na sa kagustuhan ko po na
makapagbahagi rin, makapag-share din doon sa mga kasama ko sa trabaho. Ang hilig ko pong puntahan noon pag wala akong pasok or lumalabas ako or pagkatapos ng church service, ang hilig kong puntahan noon, mga Christian bookstore, PCBS, Back to the Bible, kung saan ako malapit. Meron pa yung Christian bookstore, mga ganyan. Or even sa National Bookstore, doon ako sa kung saan yung may mga patungkol sa Bible, mga ng mga books. So bumibili po ako ng yung mga libro na kung paano makakatulong, paano mag-share ng Word of God. So, sa ganun po ay unti-unti natuto ako. Hindi ko pa nga alam na yung ginagawa ko ay tinatawag palang ministry. Bago ko nasama sa ministry, ginagawa ko na pala yung pagsishare ng Word of God ayon dun sa natututunan ko at sa mga napapakinggan ko. Ngayon, ang panahon natin ngayon, ang hirap na po laging mag-ipon-ipon. Lalo po pag Sunday, ito po ang oras natin. Ang oras po natin, ang service natin dito ay alas 10 ng umaga. Kada linggo po yan. At nagtatapos po tayo ng 12 o'clock. So dati naman po ito pa, nung pa sa Manuela, naging Star Mall, napunta ng Piksan. Sa exhortation, talaga pong binibigyan ng 5 minutes ang bawat na-assign. Pero may mga pagkakataon na meron kang testimony, halimbawa tithes and offering, at yung testimony mo ay talagang naaayon doon sa isishare mo or sa exhortation na ibibigay mo, hindi naman po natin pinagbabawalan. Ganon din po sa pag-exhort ng communion. Now, balikan ko po. May pangalan po dyan, address, contact number. Hindi po para malaman namin, ay sige kapatid na ang liit lang ng tithes niya. Hindi po. Yun ang 10% ng tinanggap mo, di yun na binigay mo. Meron ka sa offering. So yun po yun. Hindi po yun. Kundi alam po namin kung paano lalo naming ipapanalangin ang bawat isa ayon sa pagbubuhos ng Panginoon ng kanyang pagpapala sa lahat. And then doon, yung isa po ay yung para sa prayer request. Hindi po lahat nagsusulat ng kanilang pangalan. Merong prayer request pero walang pangalan. So gusto din po namin, kasi ganito yan, pag kaya po inilabas na sa envelope, let's say may pangalan kayo sa tithes and offering, sa prayer request walang pangalan. Pag inilabas na po sa envelope, ibibigay na sa amin Sister Suana, ibibigay sa amin ni Sister Ruth itong prayer request. Kung walang pangalan, ay pagpe-pray po naman, pero mas maganda po nakasulat ang mga pangalan. Nang sa ganon, ay alam po namin kung kanino yon. Okay po? So, handa na ba kayo na after nung tithes and offering, ay ipapanalangin po muna natin bago tayo sa mensahe. Okay, so ang naka-assign po ngayon sa tithes and offering ay si Pastor Mel. Nandiyan na ba siya? Okay, nandiyan na ba si Pastor Mel? Okay, Pastor Mel, tinatawagan ka. Sa mga hindi nakakakilala kay Pastor Mel, ito na po siya sa inyong harapan. Good morning. Ayan. Mga kilala talaga ang mga to. Tawa na sila ng tawa. Okay. So ayan, kala nila hindi ko may papasok yon, kaya ko yon. Okay, so tayo po ba'y naranasan na natin na tayo ay sa pagbibigay natin, tayo po ay mas tumatanggap? Hello? Sa pagbibigay natin, mas tayong tumatanggap. Di ba? Okay. Buksan po natin. Sabi nga po, di ba? In Luke chapter 6 verse 38. Di ba? Ano nakalagay diyan? To give others and God will give you. Okay, so dito ko diyan kayo. Sabi nga magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, ba? Siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo.
sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Yung iba sabi nila, kami hindi na namin sinusunod yung 10% sa tithes namin. Kapag kami nagta-tithes, ang binibigay namin 20%. Ang sabi po, ang tithes is 10%. Kung nagbibigay ka ng beyond that, nagbibigay ka ng sagana, so yun po, over and above sa 10%, ibig sabihin nun, offering na po yun. Okay? Offering. Wala naman tayong pakikipag-diskusyon sa kanila. Ibig sabihin, tayo dito sa Home of the Lord Christian Assembly, alam natin yan. Yung pong mga talagang mga ano na dito, matatagal na dito, alam po natin yan. Yung pastor natin, yung pastora natin, no, napaka-giver talaga. Kaya sila naman ay good receiver din. So sabi po diyan, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, sustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Kung ang pagbibigay daw natin ay kusing-kusing, ang babalik sa atin din ay kusing-kusing. So kung tayo po ay nagbibigay ng higit doon sa sinasabing 10% or tithes, ibig sabihin, nagbibigay po tayo ng ikapo at nagbibigay pa po tayo ng kaloob. Kung meron na pong mga nakasulat na pangalan doon sa papel na nandiyan, kasama dyan, nakasulat na po ang inyong pangalan, ang inyong tithes and offering, prayer request and everything, taas na po natin yan at atin na pong ipanalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos amang banal, maraming salamat po. Natunay nga na kami po, Panginoon, ay higit na mapagpapala kung kami po ay una po, Panginoon, ay nagbibigay. Sapagkat, Panginoon, ang pagtanggap ay nagsisimula po, Panginoon, sa pagbibigay. Iyo nga po, Panginoon, patuloy na pagpalain ng bawat isa sa ginagawa namin itong pagbibigay ng aming mga ikapo at kaloob, Panginoon. At ito'y patuloy mong pasasaganahin sa aming mga buhay, Panginoon. Na tunay nga, Panginoon, siksik, liglig at nag-uumapaw na biyaya at pagpapala, Panginoon, ang iyong ibibigay sa amin, na tao rin po, Panginoon, ang iyong ginagamit. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, kami po'y nagpapasalamat. Amen. Kaya na po natin. Hallelujah. Kumusta po? Nandito ba ang mga pinagpala ng Diyos? Hallelujah. So marami po tayong mga prayer request ngayon. Na-miss ko po kayo. Nakaka-miss pala kayo. Isang linggo ko kayong di nakita. Sino sa inyo nag-akala na wala ako kasi hindi nyo ako nakita sa harapan? Ay, wala si Pastor Mel. Okay, buti na lang nandito ako sa harapan, no? Okay. Welcome natin si Brother Danny Santos. Miss you, bro. Okay. O tayo, hindi ka makita. Yan! Si Brother Danny. Okay. O, di ba? Ang bilis, oh. Muli po, nananawagan ako doon sa aming mga kapatiran na nanonood lang kada linggo sa kanilang mga tahanan.
Naunahan na po kayo ng mag-response ni Brother Danny Santos. Nandito na po siya. Kung si Brother Danny Santos nakarating, kayo rin po, makakarating din kayo. Decision lang po yun. Tandaan po natin, higit na magandang ibigay natin yung ating panahon sa Panginoon, sa ating ganitong mga pagtitipon, kaysa sa po ay sa ibang bagay natin siya maibigay. Okay? Dito po muna tayo sa mga prayer request. Okay? Okay. Handa na ba kayo na magbigay ng inyong mga prayer ng inyong panahon para sa pananalangin? Okay. Ayan po, naka-line up dito yan. Okay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Muli basahin ko lang yung sa 38. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos sustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. So ngayon, mapalad po tayo na tayo po ay mga instrumento ng pananalangin para po sa ating mga kapatiran. Okay? Nahin po natin ang prayer request na pinadala po sa atin ng ating mahal na pastor. At, okay? So, hallelujah. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang prayer request na to, Panginoon, from our pastor, Pastor Boji Bonifacio. At una sa lahat, siya po, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin ang kanyang lubos at ganap na kalakasan ni Pastor Boji mula sa kanyang ulo, Panginoon, hanggang sa kanyang talampakan. Ipinapahayag po namin sama-sama na tanggapin niya ngayon sa pangalan ng Panginoon Kristo ang kalusugan at kalakasan, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At ito nga po, Panginoong, pamamaga at pananakit ng gilagid ni Sister Divina Valencia ay amin din po, Panginoong, sinasaway in the name of Jesus, in the name of Jesus, upang mawala, Panginoon, ang pananakit ng ngipin na yan. Yes, Lord God, salamat na hinihipo mo siya ngayon, Panginoon, mula sa kanyang ulo, dyan sa kanyang panganayan, kung saang bahagi man yan man ay sa kaliwa, yan man ay sa kanan, Panginoon, nagpapahayag po kami na ang kagalingan, Panginoon, ng pagkaalis, Panginoon, ng masakit at pamamaga ang gilagid na yan, yan sa ngipin na yan ni Sister Divina Valencia, in the name of Jesus. At gayon din po, Panginoon, yung pamamaga at sugat, Panginoon, sa binti, Panginoon, ni Angela Bonifacio, Panginoon, in the name of Jesus, sinasaway din namin at inuutusan namin ang kanyang circulatory system po, Panginoon, ang kanyang lymphatic system, Panginoon, na mag-function ng normal, Panginoon, at ang kanyang blood sugar ay mag-normal, Panginoon, in the name of Jesus. At safe travel po, Panginoon, at sa on-the-job training, Panginoon, ni Catherine Pangan, Panginoon, sa Nueva Ecija. At ganyan din po, Panginoon, lahat po ng may mga sakit, may mga karamdaman na ngayon ay nanonood, Panginoon, sa kanilang mga laptop, mga cellphone, Panginoon, or television po, Panginoon. In the name of Jesus, saan man silang bahagi, Panginoon, o saan man silang lugar ngayon, Panginoon, nanonood, Panginoon. Yung mga nasa Metro Manila na sa mga susunod na pagkakataon, Panginoon, susunod na linggo, ay makakasama na namin dito kung sila'y nangangailangan ng kalayaan sa sakit at karamdaman, Panginoon. Right now, ipinapahayag din po namin na sila'y tumanggap na ang kagalingan na yan, Panginoon, sa kanilang katawan, sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang sambahayan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At Lord, next Sunday, lalo na, Panginoon, ang mga nasa Metro Manila lamang, dalangin po namin, Panginoon, na makasama na namin sila dito po, Panginoon, sa Fisher Mall Cinema 5, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At sa mga nandito ngayon, Panginoon, nakasama ko mismo sa Fisher Mall, Panginoon, gayon din po, Panginoon, kalakasan, Panginoon, kalusugan at kalakasan sa bawat isa, Panginoon. In the name of Jesus, ang aking ipinapahayag sa bawat isa, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ayan, okay. So,
Nasa pagbibigay ang pagtanggap. Kung mapapansin po natin mamaya sa ating mga given scripture diyan, may kaugnayan sa prayer, may kaugnayan sa forgiveness, may kaugnayan doon sa following o sa pagsunod sa Panginoon. Ano ba talaga? Lahat ng pong yan, hindi po natin pagbibigyan diin dyan yung kailangan kang magpatawad, kailangan kang lumimot, kundi ang dito, ang gusto kong makita natin dito, yung dito sa pangunahing binasa natin kanina na may kaugnayan din doon sa ating exhortation ng tithes and offering, na ang mahalaga dito na ipakikita po natin sa Panginoon paano natin ibinibigay ang mga bagay na kailangan ng ibang tao. Dahil tayo din sa buhay natin, maaaring nagkamali tayo, nagkasala tayo, lahat tayo nagkasala sa Panginoon. At lahat tayo lumapit sa Kanya, humingi tayo ng tawad sa Kanya, pinatawad tayo. Ngayon, natuto tayong magbigay. Ano yung unang-unang binigay natin? Ibinigay natin yung ating paniniwala. Ibinigay natin yung ating pananampalataya sa Kanya. At tinanggap natin siya sa ating mga puso, sa ating mga buhay bilang ating personal na Panginoon na tagapagligtas. At nang dahil diyan, tayo po ay nagagamit. At kung hindi pa tayo ngayon nagagamit ng Panginoon para sa iba, panahon na po, kaya nga ibabalik natin yun pong pagtuturo, gagamitin natin gagamitin natin kung ano yung technology nang sa ganon sa pamamagitan yun ang platform na gagamitin natin upang makapagturo po kung ano yung kung saan mo gustong magamit ka ng Panginoon, doon sa platform na yon, doon ka namin tuturuan. May iba-ibang mga i-assign dyan, maybe by January na po yan. Okay? So, ayan po. Kaya ako personally, nagpapasalamat sa inyo doon sa mga nai-assign ko na, sapagkat yan po isang pamamaraan din na pagtulong natin sa ating mahal na pastor, Pastor Bujay Bonifacio, at sa ating pong gawain. At kung sa ganon, lahat po tayo ay nasasanay na din na gumanap sa mga tungkuling na ipagkakatiwala. And higit pa po dyan sa mga bagay na yan, ay nais ko pong unamin na maging katuwang namin kayo, katulong namin kayo sa pagpapalaganap lalo ng salita ng Diyos. Ang inyong lingkod, bagamat missionary pa rin po ako, pero hindi na po ako yung katulad ng mga kapatiran natin pumupunta sa ibang bansa. Pero kung loobin ng Panginoon na makapag-mission din tayo sa ibang bansa, bakit ang hindi? Ako po sa pagmi-mission ko ngayon, kasama po kaagad yung co-mission. Nung araw ang gusto ko ay nung nagtatrabaho pa ako, ang gusto ko makapag-aral at makapagtapos ako ng electrical engineering. Pero nung nalaman ng amo ko na akala lang niya business marketing or business management, kasi nga business yung namin yung company pinapasukan ko. Nung nalaman niyang engineering at electrical engineering, nagalit sa akin. Dati maluwag yung oras ko. Bandang huli, nung nag-aaral na ako, kung kailan ako may exam, kailan 5 o'clock na, tsaka ako utusan from Santo Domingo, Quezon City to Manila. Papasok ako sa Central Colleges of the Philippines, Santa Mesa. Wow. Sabi ko, boss, may exam ako. Ang tinanggap ko dito, trabador, hindi estudyante. So, one sem tinapos ko. One sem lang. Tinapos ko yung first semester as a electrical engineering course, and then inilipat ko siya ng business marketing, tuwan-tuwa. Natapos ko ba ang business marketing? Hindi po. Dumating ang panahon na nalink po ako sa tinatawag nating healthcare. Alam nyo ngayong senior na, ang inyong lingkod, doon ko na lahat binalikan ko. Sabi ko, Lord, salamat. Yun palang pagkakaroon ko ng link sa healthcare ay preparasyon para pag naging senior na ako, okay, para pag naging senior na ako, hindi ko po kailangan mag-apply sa isang company, kundi meron po akong trabaho. Nung araw nagtatrabaho ko, so anong kaugnayan nito dito sa mensahe? Iningi ko sa Panginoon kung ano yung mas
mas angkop sa gusto ko kaysa sa basta maganda lang nung panahon na yon. Kasi po nakakunik kami sa iba't ibang mga malalaking construction company nung panahon na yon. Ako'y nagtatrabaho sa electrical, sa hardware. So madaling makapasok. Pero tapos na yon. Iba na naman construction company. So ngayon, one time sabi ko nga sa misis ko, buti na lang pala, hindi ko itunloy yung pagiging electrical engineer. Kasi kung hindi, maaaring wala na akong tauhan, o kung meron man, suswelduhan ko pa. Di kamukha nito, na nasa healthcare ako, ibinigay ko yung panahon ko, nung mga panahon yon na dapat akong mag-aral, nga nakapag-aral, bago ako mag-senior established na, yung akin pong pagiging naturopathic medicine, at yung pong aking trabaho. So, kahit ako lang mag-isa, kayang gumana nung aking practice. Dati ang sweldo ko, isang buwan, gantong halaga. Yung sweldo ko dati ng pang isang buwan, pwede ko na pong kitain ngayon na isang araw o isang linggo. Di ba? Malaki yung pagkakaiba. Sabi ko, Lord, buti na lang pala. Dinala mo ko sa ganitong field. At ito pa ho ay isang maganda rito. Kada may pasyenteng darating po sa aking clinic, kasama po doon yung mission. Kaya sabi ko kanina, ang mission hindi nawala sa akin with co-mission. Darating, iba't ibang sakit. Hindi hirap lumakad, mga stroke survivor. In a matter of 2 weeks, okay na. Dati nakatungkod, hindi na nakatungkod, nakakaakyat panahog na sa mga hagdanan. So yun po yung mga And then, nakakapag-mission na ako, darating, hindi mananampalataya, sisharein mo ng Word of God. Darating, mananampalataya, pero nanlamig dahil sa mga nangyari, nasisiran mo sila. Nare-revive, nare-restore. So, pagkatapos, nasiran mo na, na-lead mo na sa prayer, ang dito, hindi po ako kundi ang Panginoon ang magpapagaling sa inyo. So, di ba? Mabilis ang kagalingan. Kaya nga, ano ba ang sakit, ano ba ang karamdaman, pangalan lang po yan. Sa araw-araw na buhay natin, kasama po natin ang ating mission, ang ating commission. Kasama po natin yan. Maging sa anumang trabahong meron po tayo. Sa anumang trabahong meron po tayo. Okay? Sa anumang trabahong meron po tayo. Pagkasama natin lagi ang Panginoon, ang pagpapala niya ay nandiyan. Noon po may trabaho ako, madalas hihingi pa ako ng pamasahe sa aking may mansyon. Siyempre kulang eh. Tapos pagdating sa mga bills noon, halos bilang na bilang lang talaga yung kaya kong isuporta. May nag-aaral kami, elementary hanggang naging high school. May service tricycle. One time sabi niya, ako na daw yung bahala doon sa magbabayad doon sa service. Hindi na may ibig sabihin na ngayon, hindi na ako nagtatangs. Kaya lang alam mo yung, pagka yung mas, wag dumating na gano'n eh. Pero ibig sabihin, napagdaanan ko na, mas maano yung pagtatangs mo, nung ito yung kumbaga mas malaki yung mas malaki yung pangangailangan kaysa sa dumarating. May trabaho ako noon. Naging senior ako, di na po ako pumapasok. Anyway, director po ako ng isang naturopathic training institution, so meron ding income yun. Pero yung pang-araw-araw. So kung kailan po ako bago mag-senior at naging senior, ayan, meron na po kung sinasubsidize. Ibig sabihin, si Mrs. po, sumusuldo siya, nagtatrabaho. Kaya lang po ngayon kasi, dati, pumipila pa siya sa mga UB Express.
Ngayon hindi na po. Merong service, susunduin siya sa bahay, or nag-grab. Si Pao naman may trabaho. Apektado pa rin po ako. Yung pamasahe nila. Pero ano nakikita ko dito? Yung pagpapala ng Panginoon. Sabi ko, anyway Lord, lalo palang marami akong tatanggapin sapagkat ako'y nagbibigay. Meron pa siyempre, hindi lang bukod sa kanila, meron pa pong mga ibang nangangailangan din. Kapatid, yan, nabibigyan din. Ibang tao lalapit kasi tingin nila sa atin mayaman. Huwag po nating sasabihin kung may pagtingin po sa atin sila na ang tingin nila sa atin tayo mayaman. Huwag po nating sasabihin, aba tingin mo sa akin mayaman? Yun po yung tingin, huwag na po nating kontrahin, di ba? Okay? So tingin mo sa akin mayaman? Yes, mayaman po tayo. Dahil pinakamayaman sa lahat ang ating amang nasa langit. Okay? Sabi ko, pa, may trabaho ka na. Opo, Papa. Okay. So, ayan po, no? Higit na mainam na tayo po ang nagagamit. Sabi niya, mas masarap magbigay. Parang yung mga boxer, di ba? Mas gusto nila na sila yung bibigay kaysa sa sila ay tumatanggap. Sipin nyo kung isa kang boxer, ang sipag mong tumanggap, ano kayang mangyayari? Di ba? So dito sa atin, subok na subok natin sa mga negosyanteng mga kapatiran natin. Mamaya may mapapakinggan din tayo na isa ring patuloy na nakakaranas, lingkod din ng Diyos, ipatuloy na nakakaranas sa kabutihan, pag-ibig ng Panginoon. Kaya talaga sabi ko sa kanya, siya yung i-assign today o mamaya-maya mapapakinggan na rin natin siya. Tayo po ay magtungo muna sa Matthew 6, chapter 6. Tingnan natin sa verse 5. Alam ko po na ang mga taga-Home of the Lord Christian Assembly ay malunong na po sa talagang proseso ng pananalangin. Sabi po dito, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. So sa akin po, ang ano ko dito, hindi yung literal na silid. Paano kung nasa labas ka ng bahay at biglang sinabi sa iyo ng Panginoon, gusto kitang kausapin sa silid na nilikha ko sa iyo? Uuwi ka pa ba sa bahay mo para pumasok sa kwarto mo at isara ang kwarto tsaka ka mananalangin? Tandaan po natin mga kapatid na tayo po ang templo ng Diyos. Sa pagkakataong sinasabihan tayo ng Panginoon na gusto niyang makipag-usap sa atin, isara natin ang pintuan ng disturbances sa buhay natin. At kung saan tayo nandoon na makakausap natin ang Panginoon sa kabila ng ingay sa paligid natin, kapag doon sa silid na nilikha ng Panginoon sa atin, sa kaibuturan ng ating puso't isipan, tayo kakausapin ng Panginoon, hindi po tayo maapektuhan, hindi po tayo madidisturb ng ingay sa ating kapaligiran, ng mga ingay ng mga suliranin, ng ingay ng mga pangangailangan. Ang instruction po, pumasok tayo sa ating silid.
Pasukin natin ang silid na yan na ipinagkatiwala, nilikha ng Panginoon sa atin, at doon tayo makipag-usap sa Kanya. At sigurado po yan, on the spot, tatanggapin natin ang tugon ng Panginoon. Amen? Kaya di ba may mga testimony tayo naririnig na instantly gumaling. Instantly dumating ang biyaya, ang pagpapala. Hindi pa ganoon kalakihan yung mga naibibigay namin mga tithes and offering. Pero ibig sabihin, ayon sa biyayang tinatanggap namin, yung talagang sukat ng para sa tithes, para sa offering, ibinibigay. Tunay po ang Panginoon ay talagang yung every now and then. Sa totoo po, may kapatid din ako sinusuportahan ko pa. Hindi man siya regular, sinusuportahan ko para doon sa kanyang medication. Pero ang pagpapala ng Diyos patuloy. Kaya nga, yung pakikipag-usap ko sa Panginoon ay hindi po yung kailangan nandun lang talaga ako sa silid. Ako po yung isang pastor na pasok na pasok doon sa in season and out of season. Na kahit anong oras man sabihan, kaya pong tumayo sa harapan ng ating mga kapatiran. Because isa po ito sa nangyayari sa buhay ko, yung silid, yung nilikha, yung iniligay mismo ng Panginoon sa puso ko, na silid na kung saan nakakausap ko siya. Kahit saan po ako nandun, nakakausap ko ang, ibig sabihin, nakakapanalangin ako. Meron akong time na makipag-usap sa Panginoon. 7, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gumamit o gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang tawag dito ni Pastora Lydia, palabok. Hindi mo kailangan gumamit ng mga mabubulaklak, mga palabok na mga lingwahe, na mga salita. Kulang ang mga salita. Diba? Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Direct to the point. Ano bang kailangan mo? Tulad kanina yung mga prayer request na nandito, dinirekta natin. Yun yung kailangan eh. Kaya nga pag may nag-ano sa akin, Pastor, ipag-pray nyo naman po ako. O anong prayer request mo? Alika na, ngayon na, gawin na natin. Mamaya kasi, yung nagbigay ng prayer request, ikaw na tumanggap ng prayer request niya, nananalangin ka, siya naman ay nasa social media. O di, agad-agad. Okay? Agad-agad. Kung gano'n natin kakilala ang Panginoon, agad-agad. Okay? So, yung tugon din ng Panginoon ay kaagad din. Okay? Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. So, di ba yun yung tinuro? Pero hindi ibig sabihin, every now and then, pag mananalangin tayo, ganyan ang ganyan. Nagbigay siya ng panuntunan. Nagbigay siya ng halimbawa. Papansinin natin dyan, pagkilala sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kumplito po yan. Ibig niya sabihin, kung mananalangin tayo, kumplito. Sabi niya, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Araw-araw dapat nananalangin tayo. Okay? Yung Panginoon, bigyan mo kami
ng aming bigas sa buong isang taon. Hoarder ka naman. I-hoard mo na pang isang taon. Sabi dito, araw na ito. Okay? Sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Verse 14, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. So, tayo ay marahil wala ni isa man sa atin dito ang hindi pa nakakaranas ng kapatawaran mula sa ating Panginoong Kristo, sa ating Panginoong Diyos. Ito ay isang paalala, ano ba ang naganap noong tayo ay lumapit sa Panginoon at natutunan natin ang bagay na to. Isa itong paalala na nung tayo ay nagpatawad, tayo nang humingi ng tawad sa Panginoon, ay pinatawad din tayo. At nilimot niya kung ano man ang ating mga nagawang pagkakasala sa Kanya. Inuulit ko yung bahaging ito, yung Lord's Prayer na yan, kung bakit bahagi siya ng ating pagsasalo-salo ngayon, upang muli tayong mapaalalahanan na sa pananalangin, hindi natin kinakailangan gumamit ng mabubulaklak na mga salita, kundi tuwirang pagkilala sa Diyos Ama, sa Kanyang kapangyarihan, kung saan siya nag-aari, ano yung authority niya sa Panginoon Kristo, at pagpapahalaga natin sa mga bagay-bagay, pagpapahalaga natin sa mga kaloob ng Diyos, at pagpapahalaga natin sa ating kapwa. Dahil tayo ay pinahalagahan ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, tayo din sa ating kapwa ay magpahalaga din. Amen? Next, balikan natin sa Lucas chapter 6 from verse 37. Ang sabi diyan, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin din kayo ng Diyos. And then magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. At this point, hindi po natin pinag-uusapan dito yung pagbibigay natin ng tithes, pagbibigay natin ng offering, kundi ang tinutukoy dito, kung wala kang hoard, kung wala kang hinuhold sa puso mo, sa sarili mo, para sa iba, ang Panginoon ay wala rin siyang i-hold sa iyo, kundi yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal na ibinuho sa iyo saganang-sagana. Paano ka kumilala? Paano ka magbigay galang? Paano ka magbigay respeto? Paano ka magbigay pagmamahal sa ibang tao? Yung panukat na ginagawa mo, yung panukat na binibigay mo. Instrumento ka, instrumento tayo ng Diyos sa pagpapahayag, sa pagpapadama, sa pagdadala ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos ang dinadala natin sa ating kapwa. Hindi po yung galit, hindi po yung pot, hindi po yung sama ng loob. Kaya sabi dito, hindi hatol, hindi parusa, hindi kawalan ng kapatawaran, kundi lahat ay hindi tayo mahatol, hindi tayo nagpaparusa, kundi bagos tayo ay nagpapatawad. Another thing na dapat nating maintindihan sa pagiging mapagbigay upang patuloy at lalo tayong tumanggap ng mga biyaya galing sa Diyos. Tingnan natin sa verse 43 ng Luke hanggang 45.
Sabi diyan, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igo sa puno ng aroma at di rin nakapuputi ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat ang kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Dito sa Home of the Lord Christian Assembly, mula nung ako'y naging kabilang nito o miyembro dito, masasabi ko na yung ating head pastor at maging yung ating head pastor, sila nabubuhay pa. Sa bawat katuroang natatanggap natin mula sa kanila, alam po natin na ito'y nagmumula sa puno ng buhay. Liwanag ng salita ng Diyos. Na hindi porke pinagsasabihan ka, minamasama ka na, kundi yun ay isang kaparaanan ng kanilang pagmamahal. At sa kanila rin, natutunan ko yung madalas yan pagka noon, nag-uusap kami ni Pastora. Alam mo ba yung pastor mo? Ultimong yung crew ng yung sa gasoline boy. Sa kanila buhay na buhay yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit saan. Kaya kami noon sa evangelism, meron kaming bus ministry, street ministry, jeep. Si Pastora Lydia, department store, bathroom ministry, kung saan may kaluluwa. Okay. So, ngayon siyempre, iba na yung ngayon dahil doon sa mga naging sitwasyon. Pero ganun pa man, patuloy pa rin na pwede po tayong makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin dito talaga, ang church na to, kung bakit saan man tayo nalipat, eto tayo, patuloy, nararanasan natin. Mahal tayo ng ating pastor. Yung pagmamahal ng Panginoon na naratatanggap niya, ini-extend sa atin, ipinararamdam sa atin. So, ganyan din tayo pabalik sa Kanya. Kaya patuloy na siya ay tumatanggap ng iba yung pag-ibig at pagmamahal mula sa Panginoon. At siya na kapag nanalangin siya sa pag nanalangin sila para sa may mga sakit, may mga karamdaman, yung mga nandito man, ang face-to-face or yung mga nasa online, yung maging mga nasa ibang bansa, pag ipinanalangin na nila, alam nating tumatanggap ng kagalingan, ng katugunan. Kaya pag sila din naman, o si pastor din naman ang ating ipinanalangin, tayo din ay punong-puno ng pananampalataya na anuman yung pangangailangan niya, kanya nang tinanggap. Amen? Hallelujah. So, dito na tayo. Verse 46 to 49. Makikita natin dito sa dalawang uri na to, ano yung ibinigay ng isa at ng isa pa. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Verse 48. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon. Ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. So ito po yung unang tao
na talagang yung buhay niya, lahat sa buhay niya, yung pundasyon ng kanyang pananampalataya ay sa Panginoong Diyos niya, sa Panginoong Kristo niya, inilagak yung buhay niya at kung anong meron siya. Sa Panginoong Kristo niya ito inilagak. Sa Panginoong Kristo niya ito ipinagkatiwala. Kaya may mga pagsubok na dumating sa buhay niya, hindi siya natinag. Hindi siya nauga. Hindi siya naigupo. Nanatili, nagpatuloy, na matibay, matatag ang kanyang pananampalataya. Na dito itinulad dito sa pagtatayo ng isang bahay na humukay ng tamang pundasyon. At ang bahay na to ay itinayo sa pundasyong bato. Ibig sabihin, ang taong, ang kanyang pananampalataya, ang lahat sa buhay niya ay sa Panginoon Kristo niya ipinagkatiwala. Anumang sitwasyon, anumang pagsubok ang dumating sa kanya, hindi siya matitinag, hindi siya maigugupo ng anumang mga pagsubok, ng anumang mga suliranin. Amen? Subalit yung isang tao, ngunit, ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na yon at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na yon. Basta ako, alam ko, ligtas ako. Basta ako, alam ko, nagsisimba ako. Ako basta alam ko, gumagawa ko ng mabuting bagay. Pero hindi maipahayag, walang kasiguruhan na kanino ba talaga siya nagtitiwala. Kanino ba talaga siya naglagak ng kanyang pananampalataya. Magkaibang magkaiba. Parehong sinubok ang buhay nila. Parehong may pagsubok na dumating sa buhay nila. Subalit, yung buhay ng isa o yung bahay ng isa, lubusang nawasak. Yung nagtiwala sa Panginoon ay nagpatuloy na natiling nakatayo ang kanyang bahay. Gayon din, kung ito'y titingnan natin sa ating buhay pananampalataya, kung sa Panginoong Kristo tayo nagtiwala, kung sa Panginoong Kristo tayo talagang naglagak ng ating mga buhay, ng ating pananampalataya, anumang sitwasyon, anumang kondisyon, ang nasa paligid natin, hindi po tayo nito maapektuhan. Hindi po tayo matitigatig. Hindi po tayo mangangamba. Hindi po tayo matatakot. Kundi bagkus ang pananampalataya natin ay magpapatuloy na magpapatuloy. At kung ano yung mga nakaatang sa ating gawain na pinagagawa ng Panginoon, yan po ay hindi mababaliwala. Nung araw, bagamat may trabaho ko, bago ko sumakay ng taxi, kinakailan, may dala ba akong mabigat? Pag-iisipan. May sasakyan kami noon, pero lahat ako nag-aasikaso, maintenance, paglilinis, lahat gastos sa akin. Dumating ang time na hindi na isa sasakyan ko, bawat sasakyan may driver na. Walang problema sa garahe, walang problema sa maintenance, walang problema sa pagpapagasolina o diesel. Depende kung sino yung available sa mga driver ko na nakakalat sa buong Metro Manila o sa lugar na malapit sa akin. Depende sa mga driver ko ang available, ang magre-response. Kanina, expander lang naman yung sasakyan namin. Di ko lang mamaya alam kung ano naman, ano to? Fortuner. So sabi ng isang driver namin minsan, mas mayaman para ako kay Lusyutan. Kasi iba-ibang sasakyan ko, iba-ibang driver ko, walang problema sa maintenance. Tumaas, bumaba ang presyo ng gasolina, tumaas, bumaba ang presyo ng diesel, hindi ko problema. At ang maganda niyan, may discount pa ako. O, di ba? Kung may sarili akong sasakyan, kukuha ako ng driver. Magkano isang araw?
panggasolina, pang-parking. Pag natatraffic, ako rin ang damay. So yun po yung mga bagay na nararanasan namin dahil talagang buhay na buhay po sa amin yung ibigay ang buhay namin sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng mga taong inilalapit din sa atin. Sa umagang ito, ano po ba ang mga bagay pa na nais nating gawin ayon sa patnubay at gabay ng Panginoon? Kami po ng mga manggagawa ng Panginoon dito sa Home of the Lord Christian Assembly, katuwang po ng ating mahal na Pastor Buji Bonifacio, ay nakalaan po na magbigay ng aming panahon. Kaya nga po, project na namin yan nila Sister Mary Cor by next year, yung gagamit tayo ng platform na kung Zoom natin na pag-aaralan ng mga bagay-bagay. Ano pa po ba ang mga bagay na gusto nating ibigay sa Panginoon upang lalo pa tayong tumanggap? Gusto ba nating dagdagan yung ating panahon? Gusto ba nating dagdagan yung ating prayer time? Ano man ang mga bagay na to na gusto pa nating ibigay sa Panginoon, tandaan po natin, higit po tayong tatanggap. Higit po tayong tatanggap ng mga bagay, higit doon sa capacity na kaya po nating gawin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob nyo muli sa amin sa araw na ito ng linggo na kami magkasama-sama. Salamat po na ang bawat isa na meron pong mga bagay na dala-dalang kabigatan na gustong ibigay sa iyo upang ang mga bagay mula naman sa iyo ang siyang nilang tanggapin, Panginoon. Lord, salamat po na maging bukas ang puso at isipan ng bawat isa sa amin na ibigay sa iyo ang mga bagay na sa iyo nararapat. At katulad, Panginoon, ng aming mga kapatiran na mga nanonood ngayon, Panginoon, sa kanila, Panginoon, mga cellphone o sa kanilang laptop o sa kanilang computer, Panginoon, na ngayon lang nila, Panginoon, napanood ang ganitong programa at nais nilang tumanggap, Panginoon, ng kalayaan ng kaligtasan at kaya nais nilang ibigay ang kanilang mga buhay ngayon. Salamat po ng Panginoon sa patnubay at gabay mo sa kanila. At yung mga nandito po na nais din natin na ibigay ng lubusan sa Panginoon ang ating mga buhay, ang ating mga sarili. Sundin po ninyo ang panalangin ito. Dakilang Diyos, ang mangganal, salamat po sa pagkakataong ito na napakinggan ko ang mensahe ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal. Nais ko pong ibigay sa iyo ang aking buhay, ang aking sarili, at kung anong meron sa akin. At higit sa lahat, sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking pagkukulang sa iyo, sa aking kapwa. Binubuksan ko po ang aking puso, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok po kayo at maghari sa aking puso, sa aking buhay, ngayon at magpakailanman. Gawin mo po akong iyong tahanan. Gawin mo po akong iyong luklukan. Salamat po. Nais ko rin pong tanggapin ang kapangyarihan at kapuspusan ng banal mong Espiritu. Yes, na siyang papatnubay, Panginoon, at gagabay sa akin. Salamat po, Ama, na binigay mo sa amin, sa akin, ang Panginoong Kristo
ang iyong bugtong na anak upang ako'y mapatawad sa lahat ng aking mga kasalanan, malinis sa karumihan, at bigyan ng buhay na walang hanggan, at tanggapin ito. Salamat po. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, salamat po na hinipo mo ang puso ng mga nanonood ngayon. Maging yung mga nandirito po, Panginoon, sa sanctuary, na ngayon ka lamang tinanggap ng lubusan. Salamat po na ang kanilang mga pangalan mula sa aklat ng kamatayan ay nalipat na sa aklat ng buhay. Patnubayan at gabayan mo po sila. Pagpalain mo po sila. In the name of Jesus. At para naman po dun sa may mga sakit, may mga karamdaman, mga nanonood sa inyong mga cellphone, laptop, computer, at sa mga nandirito, saang bahagi man po ng inyong katawan kayo may nararamdaman, ipatong po ninyo ang inyong kamay sa bahaging yon. Magpapahayag po tayo ng kagalingan mula sa Panginoon. Yes, Lord, in the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoon Kristo, aking ipinapahayag ngayon ang kalayaan sa anumang sakit at karamdaman ng mga kapatid namin ito o ng mga nanonood ngayon na mayroong karamdaman. In the name of Jesus, sa mga magpapalaboratory bukas, Panginoon, na ngayon ay nakasubaybay sa service na to, Panginoon. Lord, salamat po sa magandang resulta, Panginoon, ng mga laboratory test result na isasagawa pa lamang bukas po, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, i-confirm mo, Panginoon. Laboratory test result is a confirmation, Panginoon, na pinagaling mo na, Panginoon. Yes, Lord God, ang mga may karamdaman. Ano man, O Diyos, ang sakit, ano man ang karamdaman, Panginoon, na makakilala, kaibigan o kamag-anak namin, Panginoon. Sa mga nagdadialysis, Panginoon, salamat po na muling gagalaw na, muling magpa-function, Panginoon, ang kanilang mga kidneys po, Panginoon. In the name of Jesus, sa may mga problema sa puso, Panginoon, salamat po, Panginoon, na normal na ang blood circulation, normal na ang heartbeat nila. Maging po, Panginoon, ang kanilang mga pancreas, maging po, Panginoon, ang kanilang mga liver, Panginoon, ang kanilang gallbladder, kidneys, Panginoon. Yes, in the name of Jesus. All of the vital organs, Panginoon, ang bawat isa, in the name of Jesus. Even Parkinson disease, lumayas ka. Espiritu ng Parkinson disease, Alzheimer's disease, in the name of Jesus, lumayas ka. At yan ay pinapalitan namin ng kapayapaan, kapanatagan, kagalingan, kalusugan mula sa Panginoon, in the name of Jesus. At Lord God, sa mga may pangangailangan pong pinansyal, Lord, salamat po na ang pangako mo, kami po, Panginoon, ay patuloy na tatanggap, Panginoon, ayon sa aming pagbibigay. Panginoon, giver po, Panginoon, tamang pagbibigay, Panginoon, ang ginagawa ng mga kapatiran namin, ng mga nanonood, Panginoon, sa internet po, Panginoon, ng mga kasama ko dito po, Panginoon. Lord, salamat po na niremind mo ang bawat isa na kami po, Panginoon, na nagbibigay po, Panginoon, ng tamang sukat, ay pinagpapala mo, Panginoon, ng siksik, ng liglig, at nag-uumapaw na biyaya at pagpapala sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Sa physical, emotional, intellectual, Panginoon, financial, Panginoon, spiritual, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At ang Espiritu, Panginoon, ng kapayapaan, pag-ibig at pagmamahal at pagpapasunuran po, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa Home of the Lord Christian Assembly ay patuloy po naming isinusuot, patuloy po naming ibinibihis sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen.